na lang dito. Alright guys, and once again, we're here at the Jilly Movers Lounge. Yun. And katulad kahapon, ng kagaya na sinabi ko, may mga kasama tayo ngayon. Siyempre, itong mga nakaraan, parang napapaligiran ako ng mga gwapong lalaki talagang sala ko, napapaligiran ako ng gumalaw ka ha. Gwapo at pogi ang mga eh. Oo. Sa gwapo eh. Mga gwapo at napakatatalentadong lalaki. Ay, wow. So, sobrang saya kasi palagi ako may kasama this past few days. Palagi akong may kakulitan ngayon dito sa live at sa Jilly Movers Lounge. And again, guys, so welcome po dito sa another live natin sa Jilly Movers or sa Jilly Helmet Philippines. And of course, syempre, hatid pa rin sa inyo itong live na to ng Lexin Intercom. Syempre, meron siyang IP67, water-resistant music sharing, and auto-answer siya, and can be connected to up to 16 riders, syempre. Hindi nyo pa natatry yun, no? Sabi namin, sasabihin sila eh. Ganun na ako eh. Alam ko na yun eh. Syempre, bilang member ng Hampas Loopers at bilang isa sa mga kaladkarin at mahilig pumunta kung saan-saan at di mapanatili sa isang lugar, kaya di ko palagi nakakasama dito. Correct. Pero hindi ko sinasabi ko, yung Boy P. Pero ikaw, bahala ka na rin doon. Kung ikaw yung sinasabi ko. So, yun na nga guys. So, i-welcome muna natin itong mga Hampas Loopers natin na to. Siyempre, ipapakilala siya ng ating isa sa pioneer dito sa Jilly Helmet Philippines, si Boy P. Which is ngayon lang natin nakasama dito sa live natin sa Jilly Helmet Philippines. Kasi naman po, palagi po siyang absent. Dahil po, busy po siya sa Philippine Loop. May rason naman kasi. And let's all congratulate the Hampas Loopers dahil kababalik lang din nila mula sa kanilang Philippine Loop. So, congratulations. And, siyempre, we are all proud. Siyempre, they will be the pride of Jilly Helmet Philippines that starting today, pwede ko na ba sabihin? Pwede ko na bang i-claim? Pwede na ba namin na-i-claim? The Hampas Looper is now a brand influencer of Jilly Helmet Philippines. Welcome to the family. Sana po kayong Jilly Movers. Sana kayong Jilly Pista. Yun. And so wait lang. Shoutout muna natin itong mga nanonood sa atin ng konti lang. So shoutout kay Prisha, syempre. Kay Guapo Motovlog na nakasama natin kahapon. And kay Rich, yung kaibigan nila Pac Semon. Si Rich Salaverba. Tama ba yung pronunciation ko? Di ako sure kung tama yun. Yung madalas kong kapuyatan na mukhang di rin siya natutulog. Dahil sayang daw yung oras niya pag natulog siya. So anyways, ipakilala mo na Boy, because sino itong mga talentado at napakagagwapong lalaki ngayon dito sa paligid. Sige. Sige. Wala rin kasi ako nakikita sa comment section ng mga ano ba yun? Mga Hampas Loopers yan. Boy, nakailang iyak. Wait, nakailang iyak ka sa... Mamaya na rin pag-uusapan. Sige. Mamaya na rin pag-uusapan yan. Pero unahin muna natin. Sige, pinag-uusapan na natin yung iyak-iyak. Ako iyakin, pero mas iyakin ko. Ito si John Fox, member ng Hampas Loopers. Yung buong name. John Aldwin. Hindi, yung... Gusto mo pati Andre, sama mo na. Channel name. Channel. Sige. Ikaw na lang kaya. Magkwento muna kayo. Pag-isapan niyo muna kung paano niyo papakilala yung bawat isa. Dapat kanya-kanya. Sige. Sige, pakilala niyo. Isa-isa. Yes, may sinasabi siya. Ano po yun? Oo. Sorry, may sumisilip na utusan na kasi ako mag-deliver. Oo, actually, si Boy Pip, hindi po yung ganito yung suot niya kanina. Actually, hindi nga ako sanay na ganyan suot niya. Sanay akong naka-boxers lang siya, nakasando. Alam mo yung mga damit niya maluwag dito. Yung alam mo yung wala na, napadaan lang. Kahit tagalang, siya, Bulacan. Kala mo kapitbahay lang namin dito. Yan. Sige, saan tayo magsisimula? Wait, magsimula tayo sa Doon kung saan ko nakilala, hindi. Doon sa part na kung saan ko nakilala. At kwento niyo sa akin kung bakit Kasi nakilala ko siya, tumanin siya sa isip ko dahil doon sa Semplang. Sino yun? Si John Fox yun. Ikaw talaga. Sige. John Fox. Ano ba ng grupo? Doraemon Doraemon ng grupo. So maraming lumalabas dyan sa'yo. Marami akong dala na hindi alam nila. Meron pala akong dalang ganun. In time na emergency. Pag mga nabutasan ng gulong, nawala ng hangin yung gulong, meron akong dala, hindi nila alam. Okay yun Doraemon. Kahit yung nawawala, nasa kanya. Sige, ito naman. Kanina ko lang to narinig.
Ay, pero parang ano siya rin yun. Iyakin. Parang siya rin iyakin. Siya rin may Siya iyakin. Siya rin iyakin. Ay, mga hampas lupa dyan, i-share nyo ito sa mga Facebook ninyo. Mga hampas lupa. Eh, sino naman yung ano, yung tawag dito? Yung magaling mag-review. Siya rin yun. Gawin mo niya yun eh. Wait lang, sige, isip pa ako. Aha. Sige, sino na lang yung naka-orange, yung may orange yung damit? Para sa na orange siya. Ay, wala siya yun eh. Siya pala. Ayan. Hindi, akala ko sa ano. Wala akong maisip eh. Ako si JM Travel Motovlog, member ng Hampas Loopers. Ang mapa ng Hampas Loopers, pagdating sa mga route, yan, ako yung hinihinga nila ng advice. Pagdating sa mga best route, mga shortcut, yun, humingi sila ng advice sa akin. Then kung go sila sa sinuggest ko na mapa, doon kami. Yun, also known as Gilly Crawford. Gusto ko yung pagbalat niya, also known as Gilly Crawford. Sabi, tignan mo, di ba? Kamukha ni Billy Crawford, di ba? Bakit yung ano eh? Dahil nasa Chili ka na. Chili Oo, napakagaling naman. Right. Sample nga dyan, bro. Sige nga, kaya, sige nga. Eh dapat, skin lane niya, kailangan patunayan niya yun. Para makonvince natin yung mga Sample. Di ba magaling sumayaw si Billy? Oo, sige nga. Isa sample. malupitan nga dyan. Sige na, dali na. Patay tayo lang. Sample naman. Gusto niyo ba ng sample niya? Comment. Tignan mo, meron ng Gilly Crawford nagko-comment dun, no? Ma'am, happy birthday. Thank you po. Hello po mga Hampas Loopers dyan, Hampas Lupa na nanonood. Uy, huwag mo kaming iniba. Tumayo ka dyan. Sabi, wala talaga ako masabi, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Napakatalentado talaga ng mga tao dito sa paligid ko. Sino ba naman hindi gagaling mula sa sakit kung ganito palagi nakakasama ko araw-araw? Pero grabe yung tawa ni Prisha sa kabila. Tuwa-tuwa siya sa'yo, ha? So, shoutout kay Prisha, yung sa kanilang manager nandun sa likod. Grabe makatili. Iyon. Yun, kanina, feeling ko sikat siya eh. Kasi kanina, nasa labas, may nag-approach sa kanya, nagpa-picture. So, ipakilala mo na yung sarili mo kung sino ka man. Hindi, natapat lang po na may ako yung nakita. Kasi nasa baba na kayo, ako na lang naman. Kaya sa akin na lang nakapag-picture. Oh! Sila sa ayan. Boy tuyo ng grupo. Boy, tuyo? Bakit tuyo? Madalas kasi kang matayan nung nakaraan. Madalas ka ma? Matayan nung gas. Bakit? Naubusan. Balik kasi yung tangi na. Ano bang motor mo? M3. Ayun lang. Lugi ka, naka-ano siya, ATV ka, di ba? Oo. Kami ni John Pax yung may pinakamaliit na tanke. Dapat nagdadala ka ng extra ng gasolina, may dala ka palagi. Ayun, PH loop. Kaso nung Nagdala ako ng tangke, hindi naman ako naubusan ng gas. Alam mo kung ano yung natuyo? Ano? Yung tubig ng baterya. Misa ba di mo naisip kung bakit nangyayari sa'yo yung mga ganyang bagay? minsan naisip ko din. Kasi kasi sino mo, di ba? Palagi ka naubusan ng gas. So, ginawa mo ng paraan, nagdala ka ng tangke ng gas. Nung meron ka ng dala, ang nawala naman sa'yo, yung tubig ng baterya. Wala ka ba naisip? Baka may something na dun. Siguro dahil tuyo din yung may-ari. Tuyo? Bakit? sabay sa amin. Wait lang. Bakit yung tuyo? Wala kami dun, Wait lang ha. Wait. Question. Is it literally na tuyo? Do you have girlfriend or are you in a relationship right now? Reveal. Ilang taon na? Konti lang. Or how many years? So, si Prisha, ano sinasabi ni Prisha dyan, no? So 10 years ka ng single. What happened? Wala. Nabasted ko ulit eh. So after, may nililigawan ka. Nung nakaraan pa. Tapos, paano ka na binastay? Paano niya sinabi? Sa chat yun. Paano nga niya sinabi? Ni kasi. Buluan. Kayo, mga chismoso kayo. So, paano niya sinabi? Hindi kasi meron siya ex. Ano ba? May tumatama kayo. So meron siyang ex. May ex siya, kaso
Hindi sila nakapag-break ng Maayos. kumbaga shot lang din. So kaya ka binasag kasi di sila nag-break na maayos. Kasi may possible kasi na Magkabalikan pa sila. Oh. Pero, yung totoo, kamusta naman siya? Okay naman. Nasaan na siya ngayon? Masaya naman. Baka may gusto kang sabihin sa kanya, baka nanonood siya sa mga oras na to. Mahal mo ba? Mahal mo? Pero ano yung gender niya, bro? Ang gender? Kinabahan ako sa bakit yung gender? Ba't may anong gender niya doon? Okay, baka naniniwala na sila. Baka nanonood siya sa mga oras na to. Ano nang mensahe mo para sa Babae yan, kanya? babae. So, Lalaki ano? po ako para para alam lang. O baka may message ka sa kanya sa mga oras na to. Anong gusto mo sabihin? Ayun, enjoy ka lang. Okay lang ako. Hindi, kung saan naman masaya. Ganun talaga. Oo ba yan? Diba? Okay, okay. Di mo naman pwedeng ipilit yung sarili mo kung talagang mahal pa niya yung tao. Ano sabi? Kinikilig ako kayo. Kaya marinig. Wala na. Si Ayun yung JN. naka-highlights. Sino si JN? Eto. Ay, kasi, di ba kanina nag-chat ako doon sa GC natin. Ang sabi ko doon sa GC natin, pabigay naman ng mga alias nyo. Sa kanya yung pinakamadali. Kaya sabi ko, yung tumatak lang sa isip ko, si JM. So, siya na yung nasa isip ko ng mga oras na yun. Yung the rest, di ko na maisip. Yahoo! Tignan nyo nga, parang takot na takot siya sa akin. Sabi Oh. utol ko, palit Gili helmet. Ay, sino yan? Sinong utol yan? Marvin Estrera. Estrera ba yan? Estrera. Ano, laban? Ano? Nag-isama niya, boss Ali. Para na magka-girlfriend ka na, no? Lumalaban. Alright, guys, shoutout nga pala natin dito. Meron tayong bisita, isang malupitan, napakalaki, napaka-pogi. Boss Parak, baka gusto mo Shoutout dito, Boss Parak! Boss Parak! Boss Parak! Silip na lang dito! Ay guys, iba na kasi talaga si Boss Parak. Tingnan niyo po, hindi na po talaga namin siya na-invite. Tingnan niyo po, ayaw niya po talaga sumilip. Ito nga, nakachinelas oh. Ayan, ayun po si Boss Parak TV. Hindi talaga siya makita. Hindi ka makita, Boss. Nanonood sa bahay mo. Pista na ako, ma. Ayun, nakasama natin si Boss Parak. Ayun guys, impatahan mo sila ano meron bukas. Ayaw nga pala. Oh, dito ka, punta ka sa Di ba kasha? Di ba kasha? Hindi siya kasha. Ulit. Ulit. Inaanyayahan mo kayo sa opening ng Parafloating Commonwealth. Siyempre, meron tayong Gili Commonwealth saka Bis Commonwealth dyan sa Commonwealth. Bukas. Okay, guys tayo. Check nyo lang yung Parafloating main page. Nakapost yung details doon. Bro! Yun! So, abangan nyo yan guys ha. Siyempre maraming pamimigay si Boss Parak TV bukas. Ibibigay doon, guys na-record nyo yun, ibibigay doon yung GS ha. 40 years. Bye Boss Parak. Akit na lang kami mamaya. So yun guys. So doon naman tayo dun sa, kaya mo, ipopromo sasabihin namin kay Boss, bigyan kami extra helmet para mag-girlfriend ka. Sige na, punta naman natin yung pinakahuli. Nandito, feeling ko boy genius siya dahil nakasalamin siya. Harry Potter ng Hampas Loopers. Harry Potter! Sige, ilabas! Magic. O bakit, Sharing guys, keep sharing. bakit Harry Potter? Wala, nasasalamin lang. Ikaw naman, introduce yourself. Yun, ako nga pala si Gary, aka MotoGP. Ang mabilis magpatakbo ng Hampas Loopers. Kaya MotoGP. Yung pala ito. Anyway, stands for GEEPEE. So, ayun. Yun lang. Alright, guys. So, ayan na nga, nakilala na natin itong mga Hampas Loopers. Eh, syempre, pag-uusapan naman natin yung mga naging detalye ng nakaraang loop nila. Mga best memories nila during their loop sa Philippine Loop. During the Philippine Loop. Anyway, shoutout nga pala kay Sir Francis Rivera, chairman of the ATPI. And one of the founder, of course, ng Philippine Loop.
Okay, so umpisahan natin kay Boy P. So Boy P, doon sa buong travel nyo, nung nag-Pilipino, ano yung pinaka-memorable sa'yo? And sabi mo bakit? Lahat kami mag-share ng kanya-kanya na. Siyempre, walang gayahan kanya-kanyang memories yan walang gayahan. Yung sa akin, alam naman nila yun yung nasa Cotabato. South Cotabato ba yun, bro? Yun yung Cotabato City. Cotabato Bakit? City. Yung sa Mindanao. Kasi, syempre, naikwento ko nga dun sa vlog ko na syempre kapag dati, di ba, pag sinabi sa atin pag pupunta ka ng Mindanao, mga Cotabato, mga Maguindanao na area, di ba? Ano ba meron? Ikaw itatanungin ko, pag narinig mo yung ganong klaseng lugar, anong... Hindi ko nga Maguindanao. Maguindanao. May isip ko magulo. Yun yung unang papasok sa isip ko magulo. Kasi nga, di ba, yung previous na nangyari before. So, yun, magulo. May mga, yun nga yun, pumasok nga kami doon na ganun yung puso't isipan namin. So, takot kayo? Takot kami. Pero pagdating namin doon, bumaliktad lahat. Anyway, question lang. So, since nag-loop nga kayo, so pumupunta kayo sa iba't ibang lugar. And, yan na nga nabanggit mo na, yun nga yung naisip mo na medyo delikado sa lugar na to. Nagdadala ba kayo ng something for your protection? Ano lang sa akin? Kunyari, pepper spray? Or anything? Ano sa akin? Tsako. Seryoso, tsako? Kami lang, panalangin lang talaga yung dala namin. So, hindi kayo natatakot? Hindi. Kasi syempre, natakot siya, namin niya. Ay, kailangan mo tapusin yung kwento ko. Sige, sorry. Okay, sige. Kasi yun nga, pumasok kami doon na medyo natatakot talaga kami. Pero pagdating namin doon, kabaliktaran yung nangyari kasi talaga sobrang welcome. Yung mga kapatid namin, mga Muslim doon. Talagang sinalubong kami ng grupo ng mga riders, tapos kinonvoy talaga kami. Hanggang sa Cotabato City, tapos sa gabi na magkakasama kami, kasama namin yung mga kapatid natin, mga Muslim. Trinit nila kami para mag-feast doon, kumain ng mga nagkahalal kami doon. So talagang walang pork? Wala, ganoon. Tapos sila talaga yung nag-ready, nahanapan kami ng hotel. Sila nag-prepare ng mga breakfast namin, sinamahan kami sa mga for free lahat yan? Wala, grabe sila sumuporta sa mga riders doon. Kaya shout out din talaga sa mga kapatid natin, mga Muslim dyan sa Mindanao. Hot team Cotabato, shout out. Yun, wow. Shout out. Sana may experience naman natin yan. So kung bibigyan ka ng chance, sa lahat na napuntahan mo, puntahan nyo, ano yung pag gusto mong balikan at bakit? The best naman lahat pero yung isa lang gusto mong talagang balikan? Yung sa Cotabato kasi, actually sa buong Mindanao. So Cotabato pa din lang. Sa Cotabato, may parte ng puso ko naiwan dun. Linawin mo yung parte ng puso mong naiwan dun, ha? Andyan si Trisha, sinasabi ko sa'yo. Nag-guess naman yun. Kumbaga ako kasi, naramdaman kasi namin yung pagmamahal nila sa amin. So parang nung umalis kami, yung pagmamahal namin na dala-dala namin, may parte ng pagmamahal na naiwan namin doon na kailangan ng balikan. Kasi sobrang accommodating talaga ng mga kapatid namin. Kaya yun talaga yung pinaka-memorable sa akin na nangyari sa Philippines. So sana may experience din natin yung ganun. Sama ka sa amin next time. Magkakaroon kami ng Philippine Loop Carabao Edition. Carabao? Ano yun? Ano ba gagamit nyo? Panin ko. Dito. O, di. Ano tayo? Kunwari, men pa rin ba? With one. O, kunwari. Sige, men. Lalaki naman ako eh. Sabi nga ni Basara eh. O, kunwari, men ka rin. 6 men. 6 Carabao. 1 goal. The goal is to conquer the Philippines. Using the Carabao. So, ilang taon tayo nung makabalik dito sa Gili? 6 months. Nandito na tayo sa Gili. Pero disqualified tayo. Kasi 30 days na yan. So, boss, alam mo na, 6 months muna akong wala dito sa PMC, ha? Sama muna ako sa Carabao Challenge nila. Pero mukhang masaya yun, ha? Carabao. Tipid gasolina. Ang tanong, kakayanin ba nung Carabao yun? Kaya basta may damo. Damo yung dadali na. Hanggang dulo. Naku, ang hirap naman yan. So, ikaw naman, bilang napaka-busy mo sa iyong telepono, ano yung pinaka-memorable na experience mo during your Philippine loop? Aside doon sa nabasted ka.
No. Sa akin yung ano na lang, yung natulog kami sa kanya na yung isa, sa akin doon na lang sa may, bago dumating ng Dapitan Port. Bakit? Yung sobrang lakas ng ulan, madaling araw, 5 minutes na lang pala, andun na kami sa port. Di pa kami nakarating, inabot kami ng ulan doon, natulog kami doon sa mismong lansangan. Tapos may kaprasong bubong lang. Kaya nung tumodo yung ulan nung 2:00, bumangon ako kasi nababasa na ako ng ulan. Yun yung mga sinabi namin. Isa yun sa memorable experience. Marami, pero isa yun sa tumatak sa akin kasi Okay, so na-experience kong tulugan yung tinatapakan na paa na karton para matuyo yung paa para pagpasok doon sa loob. Hindi putik yung mall o yung tindahan. Doon lang kami natulog sa laban. okay, kung bibigyan ka ng pagkakataon bumalik sa isa sa mga lugar na napuntahan mo, aling lugar yon at bakit? At sino ang gusto mong makasama? Yung gusto ko siguro balikan, siguro yung papuntang Banawe. Nice Isa yun. places. Na gusto kong balikan kasi napakaganda talaga nung papunta doon pala sa kila Apo Wangod. Mula Banawe hanggang makarating kami doon sa kila Apo Wangod sa Kalinga. Pag pumunta ka dun sa lugar na yun, talagang napakahaba ng biyahe pero parang feeling wala ka sa Pilipinas dahil dun sa ganda na nakikita mo na mga bundok, mga tanawin, mga puno. Yun yung isa sa akin na gusto kong balikan. At sino naman ang gusto mo makasama? Siyempre, yung piling sumama. Ay, gano'n. Kaya po. Hindi, mahirap kasi sabihin ko kung sino gusto kong sama pero... Paano nga kung meron ka gusto sumama? At meron gusto sumama? Pero ako hindi gusto sumama. Try mo. Invite mo. Try mo. Ano mo malalaman kasi kung hindi mo susubukan. Tama ba, guys? Correct. So try mo ngayon. Malay mo sumagot siya. Mali pala yung iniisip ko, si JM pala dapat kasama na. Hindi, wala na. Sorry. Kung ano unang sinabi, yun. So, sino siya? Sa kanya na yun. Sino nga? Si Jet Li! Si Jet Li. Siyempre lahat naman gusto makasama. Kasi ni JM yun. Oo. Pinagtuturo ka ba? Baka manuno ka. Alam lang ako. Iyon. Gusto nila sa dito sa kapitbahay namin. Tindahang sapatos, isama mo na. Ha? Gusto ni Laza Dick dito sa kapitbahay namin. Tindahang sapatos, isama mo na. Sa may tindahan ng sapatos siguro, yung kapitbahay na isama mo na. Hindi ko kasi nila pala kasis. Si Ray Valladares. Nasa di. Hoy, si Ray! Sila. Nakalilig sa kanya. Nalilink sa'yo yan. Bakit? Bakit nalilink sa'yo ngayon yan? Ano meron? Hindi sa amin yan. Hindi, nalilig sa Tapos, konting-konti, bakit nalilink? Ano meron? Wala, tinutukso ko lagi mo mga yan. Single ka naman pala eh. Maganda ba si Rai? Oo naman. Naku, parang hindi na tayo mahirapan sa dapitan sumakay ng Ford. Ay, bakit? Naman siya nag-work? Ay, siya yung tumulong sa amin. Siya pala. Baka kaya tinulungan kasi... Sa Taugama. Ayun, sa Taugama. Yan, okay. So, dito naman tayo kay Doraemon. Yan, kay Doraemon. Doon ulit, yung topic natin. Ano pinaka-memorable experience mo? Bakit? Iyakan yan. Huwag naman. Siguro yung sumemplang ako. Sumemplang ako saka yung unang kabirya na natutunan ako ng bed. Bakit ka sumemplang? Dumulas eh. Basa yung kalsada, tapos malakas yung ulan. Pero yung una talaga, yung naputulan ako ng belt, akala ko parang magagalit yung mga kasama ko. Bakit? Kasi syempre, yung abirya, naghahabol na kasi kami, naghahabol na kami ng oras na makarating agad kami dun sa destination namin. Pero nung time na yon, nakita ko naman sa kanila na, sige, okay lang yan. Kasamahan ka namin hanggang maayos yung motor mo. Hanggang makarating tayo sa pupuntahan natin. Luwari lang yun sa amin. Hindi pala eh. Hindi naman pala eh. Ayun naman. Kung meron kang gustong balikan na lugar, saan naman yun? At siguro, bakit? Yung Britannia Group of Islands. Yun. Ano yun? Yun ang mga dapat mapupuntahan. Ano nga yun? Island hopping. Yung mga nagbangka kami tapos kada isla pinupuntahan namin. Kasi sobrang ganda ng lugar. Talaga? Si Bro Jay makaka-explain ng Britannia eh. Ano ba bro ang Britannia?
Di sa ano yun? Sa Surigao, di ba? Surigao del Sur. Una nating side trip. Sa Villa. Surigao del Sur. Surigao del Sur. 24 island and islets. 4 islands ang pwede niyong puntahan doon. Saan yan? Sa Surigao del Sur. Napakaganda. Seryoso. May naked, may Hagonoy May naked? Hagonoy Island, Naked Naked Island. Required dun sa Naked Island. Talagang naked talaga pag nililigo. Ha? Oh, Totoo? panoorin yung vlog namin. So, hindi nakahubad kayo doon. Panoorin yung vlog namin. Kayo nung page nakapost. Kayo nung page. Sa vlog namin na. Kusado ko. Tinatanong mo ba kung ano yung pag... Ay, sabi nyo kasi nakahubad kayong lahat dun eh. Nakurious ako kasi papagbabawalan ni YouTube yun. Bawal kaya yun. Ay! So nakahubad talaga kayo? Eh di marami din babae nakahubad dun. Oo. Tignan, guys, ito ha. Wala mali siya dun. Tignan nyo yung ngiti niya. Yung personal, pag nakita ang personal mga babae nakaubad, sa paningin mo, personal yun ha, naka-blur din yun. Nakablur din yun. Joke lang. Naked Island kasi nga, as in wala siyang kapuno-puno, walang kadamo-damo. Sandbar. White sand lang, sandbar lang. Wait lang. Si BJ Fajardo, meron siya si Ate Girl, nakalimutan mo na Jan? Ay, si ano? Ate Girl? Sino si Ate Girl? Ay, bakit boy ba dapat? Kuya mo boy? Si ano? Bakit? Siya? Si Christian. Bakit? Ano meron? Ano yung Peso ko sa kanya. Bakit? Ano yun? Try nyo kaya ikwento sa akin no, para tumatawa din ako, di ba? Kings Island. O, bakit? Island sa island. Ganito kasi ano. Ano ba tamang ano? Sa Boston Island. Then, Kasi, ano? pag girl. Ano yung third, ano? LGBT. LGBT na lang. Transgender ba? Ano na? Transgender. Oh. Pangalan niya is Christian. Mm. Siyempre, nakita niya kami. Tuwang-tuwa sa amin. So, nakipag-beso-beso ako yun. Tuwang-tuwa siya. Masaya siya. So, masaya ka ba? Masaya naman. Masaya ako. Ayun naman yun, di ba? Iba pa rin kasi yung feeling talaga nakapagpasaya kayo ng tao. Ano, mamili ka, yung nakapagpalungkot ka o nakapagpasaya ka? Oo. So, beso-beso ulit kayo pa nagkita kayo, ha? Pag nakita. Why not, di ba? Oh, no. Next naman natin, yung kay JM naman. Si JM sa'yo. Tapos ka na ba? Hindi pa. Oh, di ba hindi pa? Kasi pinapasa mo kasi si Jet Li sa kanya. So, ikaw naman mag-share. Huwag mo na gamitin yung kay Jet Li. Okay, yung pinaka-unforgettable na nangyari sa amin is yung nangyari pala sa akin is yung nasemplang ako. Actually, di ba nasemplang din ako? Mas malala yung semplang ko kaysa kay John Pax. Kasi, yun, marami akong ano dito, sugat sa paa. Actually, hindi ko natapos yung Philippine loop ko. May North loop leg pa ako na kailangan tapusin para matapos ko yung Philippine loop. So, this July, tatapusin ko yung North loop leg ng solo. Yun. Masyado ako nagpakampante nung mga time na yun kasi hindi ako ano ba tawag dito? Suot ng protective gears. Kasi ulan that time. So, yun yung pinaka-unforgettable na nangyari sa akin. At syempre, yung isa pang hindi ko makakalimutan sa rides namin is yung camaraderie na nabuo sa grupong ito. Mas nakilala namin yung isa't isa. Talagang kung may nagkakaroon ng aberya sa amin, inaantay namin, tinutulungan. Yun yung hindi ko makakalimutan at dadalhin ko yun hanggang sa pagtanda namin. Wow, grabe naman yun, no? May script ka dyan, no? Nasaan yung script mo? Lumulutang dyan, umamin ka. Pang-lima na ako, pang-apat na ako, nakaisip na ako ng sasabihin. Kaya naman pala. Alright, sige. Siyempre, ano namang lugar mula sa mga napuntahan niyo yung gusto mong balikan at bakit? Cebu. Bakit? Ano meron sa Cebu? Actually, hindi namin siya nadaanan nung Philippine loop. Nung nakaraang loop namin, yung Cebu tour. Pero gusto kong balikan yung Cebu kasi napakaganda ng yung adventure na ginawa natin. Yung ano? Yung ano yun, bro? Yung talon-talon. Canyoneering. Bakit? Napakaganda ng tubig. Talagang makikita mo yung ilalim niya na blue siya pero maliwanag yung ilalim. Oo.
Parang Gatorade yung itsura niya. Gatorade talaga namin sa Gatorade. Ganun talaga yung tubig niya. Yung canyoneering, narinig mo na ba yun, di ba? Hindi. Ano siya, falls siya, tapos ilog, falls, pababa, na wala kang gagawin doon. Mula sa taas, papaagos-agos ka lang, tatalong ka sa falls, na naka-helmet ka, yung nutshell, tapos... Nutshell? Oh, nutshell. Hindi mo nabanggit bro, kasi pag talon mo doon sa parang mataas na yun, may canyon sa likod. Ha? Itirahin mo. Itirahin nga pala nung kanya, parang di ata maganda yun Pero seryoso. Ganun siya. May falls dyan. Gano'ng kalalim yun? Malalim. Pero may best. Hindi mo Pinakamataas na tinalo natin is 35. 30 feet. 30 feet. Hindi ba ano yun? Masakit sa katawan? Kasi nahulog kayo eh. Hindi ba masakit yung patuloy-tuloy na mahulog ng mahulog na mahulog? Hindi, sa falls. Ayan tayo, sa falls. Ano ba kailan sa dito? Mukhang false din niya. Seryoso kasi, from one falls to another Marami, falls, oo. nahulog kayo na paulit-ulit. Tapos So, di ba masakit? palutang-lutang lang. Di ba? Tapos lulutang ka, tapos mahuhulog ka na naman. Tapos malulutang ka, tapos Lulutang mahuhulog ka na naman. Ayos. Tapos pinipilit mo ulit umahon. Umahon. Lulutang ka. Tapos mahuhulog ka ulit. Yun yung pinakamahirap din. Si Boy nag-enjoy. Unti-unti tumataas yung paa niya. Nakikita yung ano ko. Yung sapatos niya, branded pa naman. See-through yung sapatos kasi Boy ngayon eh. Oh, dito naman tayo syempre sa katabi ko kay GP, tama ba? Opo. MotoGP. Bakit? Nag-MotoGP ka ba? Dream. Kaya GP. Pero na-try ko na isang beses. Practice lang. So, kamusta naman? Masakit sa katawan. Masakit sa katawan? Oo. Bakit? Paano masakit sa katawan? Kasi di ba pag nagtatrack ka, palipat-lipat yan ng pwesto, pag ganun gano'n. Kala mo una, iba kasi yung yung sa kalsada na yung magiging kamote tayo, lalo na pag naglulup kami. Yun na nakikita, pero kamote kami. Oy, hindi naman. Cultural lang naman natin na, sooner or later, maiiwatan na natin yung pagiging kamote natin, syempre. And which is dapat, hindi yun yung ipakita natin. Lalo na ang pa-supers kayo, panigurado marami nag-idolize sa inyo, na gusto kayong gayahin, nasundan ng inyong mga yapak sa Philippine look, di ba? So, Natuto na rin kami. panigurado yung mga sumenta lang dyan, lalo na yung mag-long ride ka, tapos wala kang gears, napakagaling na bata. Pag nakawal yung camera namin, siya yung maayos. Patay. Yung tipong yung tipong likuan, kurbahan, 120. Kurbahan, 120. Ay, napakagaling. Kurbahan, 120. Pero yun yung diretso, 150, 160. Pag lubak-lubak, 140. 151. 151 tumawad pa. Grabe naman. Pero hindi yun nga lagi ko na-explain na hindi naman dalawang klase nga yung pagpapatakbo na mabilis. May isang kaskaserong patakbo na mabilis. Tsaka may isang nagpapatakbo ng mabilis pero may disiplina. So yun naman ang kay MotoGP kasi. Okay, sige. At paki-explain yung tumatakbo na mabilis ang may disiplina na tumatakbo na mabilis ang walang disiplina. Hindi defensive yun eh. Sige. Para sa akin, ang patakbong mabilis na kaskasero is yung alam mo namang may mga kasalubong ka, may mga kadugtong ka, pero ang bilis mo, wala kang ginawa kundi gumagano gano'n. Gano'n. Ang disiplinado naman na pagpapatakbo ng mabilis, pag open, kung saan ka kailangan magpatakbo na mabilis, doon ka lang ibigay. Ay, ito sabay tinitira. Doon ka lang bibira. Pero once na, basta, nasa tamang lugar palagi yung bilis ng takbo. Wala namang problema kung tumatakbo ko ng 110, mga ganun takbo sa kurbada natin. Pero kami na talaga yung dumadaan doon. Pero pag alam Kasi namin... kasi pag naglulub tayo, especially punta tayo Visayas, Mindanao, kung makikita lang nila, kung mapupuntahan lang din nila, napakaraming magagandang kalsada, napakalalaking kalsada na nadadaanan namin. Kaya nga, sa mga vlogs namin, lagi namin kayo ina-encourage na subukan nyo rin kasi mas marami kayo makikitang magagandang lugar dito sa akin. Wow, sana naman may experience yan. So, ikaw, sa napagdaanan mo sa inyong Philippine Loop, ano yung pinakagusto mong pangyayari? Yung memory na talagang babaunin mo? Ako yung Marawi.
Lahat sa Mindoro, no? Marawi City. Bakit? Kasi tulad ng sinabi ni Boy P, nung pumunta kami ng Cotabato, papunta kami Cotabato, dumaan kami Maguindanao, nandun yung kaba namin na tapos ang ano pa sa amin, may mga advice na ganitong oras tayo, kailangan magkita tayo ng ganito. So, minute namin yung advices nila na yon. And then after the Cotabato City, nagpunta kami sa Marawi. So, naandun pa rin yung takot, yung kaba. And while papunta kami ng Marawi City, alam ng mga kasama kayo, nagdadasal talaga ako. Kasi ginagabi na kami, gagabihin kami, dahil sobrang lakas ng ulan, anong oras na. Di ba bro, no? Gagabihin kami doon, nagdadasal ako, sabi ko, ayoko magpagabi dito. Pero alam nyo mga nanonood ma'am, nung pagkapasok ko sa Marawi City, hindi takot yung naramdaman ko. Ano? Pagmamahal. Bakit? Kasi kung makikita nyo sa mga vlogs namin, kung makikita nyo lugar ng Marawi City, sobrang wasak siya. Hindi, kumbaga, yung awa na andun pero mas nangibabaw yung pagmamahal. Parang kasi yun na yung kailangan mong ibigay sa kanila. Yung kailangan mong maramdaman kaysa maawa ka. Oh, wow. Malalim. Mukhang nakakurious ako ano yung meron dun sa lugar na yun. Kasi, what comes to my mind every time na maririnig ko yung word na Marawi is talagang barilan, maraming namatay, nakakatakot na lugar. Pero sa kwento mo parang feeling ko, they need help. Parang, ang kailangan nila ngayon is hindi panguhusga, kundi pagtulong, pagkalinga, at pag-intindi, in which is, for me, is a good thing na na-experience niyo yun and you were able to share this kind of experience sa ating mga nanonood ngayon. At least nagkakaroon sila ng idea na iba yung isip nila every time na maririnig nila yung Marawi, yung Mindanao. Kasi sa mga story na sinasabi nyo, parang iba parang hindi sila yung dapat katakutan. Or siguro kasi nag-generalize na lang natin dahil sa may ibang grupo na nakakagawa ng di tama, parang nasasama na lang din sila, which is hindi naman pala talaga dapat. Kasi sa kwento nyo kasi parang iba talaga. Iba. Kasi come to think of it sa dami ng lugar na pwede nyong sabihin na gusto nyong balikan. Cebu, Bohol, sa Visayas, and whatsoever. Mindanao. And ito din sinabi, Marawi, diba? Parang nakakatakot yung lugar na yun. Tapos, yun kasi naging laman ng balita ng mga nakaraang taon. Actually, ang Marawi talaga dati, nung hindi pa nagkaroon ng gera doon, bro. Marawi is parang happy, may tawag dyan Payapa talaga yung lugar na yan. Ginulo lang talaga yan ng mga manggulo. Pero, basta lugar silang parang the happy city, parang talagang maano yung lugar na yan. Tapos ayun, nung nangyari nga na yun, na parang yun na yung tingin ng mga tao sa lugar na yon na para magulo, pero hindi naman. Sabi nga ni MotoGP, pag nandun ka, hindi na nga awa yung makikita mo kasi pag nakita mo talaga yung lugar, parang wala nang katiting na mararamdaman ka na i-judge mo yung nangyari. Parang hindi mo alam mararamdaman sa sarili mo kung ano yung gusto mong ibigay para maramdaman, pero parang yun nga bro, tama yun. Ganda po talaga. Parang pagmamahal na lang ang pwede mo talagang ibigay sa akin. Sobra, grabe. Wala akong masabi. Alam mo yung habang kinikwento niya yun, nag-iibay na yung talagang perception ko pagdating sa Marawi. Hindi na nakakatakot or what, but mas nakakurious ako sa kung anong meron doon. And sana sa mga nanonood dyan or nag-Philippine Loop din or mga pumupunta doon, sana i-share nyo rin or mas maganda siguro is kung mag-release tayo ng mga video na para at least nakikita ng tao and ma-share natin sa kanila kung ano yung experience na meron kayo sa mga lugar na yun para at least maiba rin yung perception. And at the same time, for sure may mga malalaking puso dyan na pag nakita yung sitwasyon na meron sila doon is mag-extend ng tulong doon. And maybe God is using you guys to share this kind of stories to our viewers right now. Eh malay natin, isa sa mga nanonood sa atin, isip na on how they were able to help these people. So, actually, hindi lang kahit hindi yung tulong Yung maalis lang ba sa asing iba na yung pagiging judgmental natin sa mga taga Mindanao. Malaking tulong na yun o malaking ikakaluwag na ng kalooban nila yun na magpapagaan sa mga sarili nila yun na at least hindi kami
na dadamay sa judgment na hindi naman kami yung masama eh. Kami dito sa atin, may mga mas masama pa dito sa atin eh. Pero yun lang ba? Pare-pares lang naman eh. Kung nasa Mindanao man sila, nasa Visayas sila tayo, nasa Luzon tayo. Lahat naman ng cases parehas lang. May masama, may mabuti. Ganun lang yun. Kumbaga, siguro na-exage lang talaga yung mga situations before sa Mindanao. Yun. Tapos siguro kung meron man din akong gustong balikan, talaga, gusto kong balikan is yung Petron Macapagal. Bakit sa Petron? Specific. Petron Macapagal. Petron, dito ba na yan? Dito yan. na yan sa Macapagal na yan? It is because, dito sa buong Philippine Loop namin kasi gusto kong balikan yon. Kasi gusto kong mabago kung saan nagsimula yung Philippine Loop namin. Gusto kong baguhin. Gusto kong mabago yung pangyayari namin. Pangyayari ng Philippine Loop. Oh. Bakit? Anong, hindi ko mag-get. Eh, good news kasi ang tinatanong mo eh. Siyempre dapat may good masaya news lang. din. Kaya, na-curious ako eh. Bakit? Ano? Ay, Maganda yan ah. Alam na nila yun, yung mga Maganda yan. Na-curious ako doon sa, ano meron? Para malaman siguro. Nanonood na naman ako ng vlog. Kanina vlog na naman yun. Isa-isa. Ang galing nyo, actually strategy nila yun. Yung sa Naked Island, na-curious ako. So one thing is for sure, mapanoorin ko yung vlog nila na yun. Ngayon naman, yung Petron. So syempre, na-curious na naman ako. So hanapin ko na naman sa mga vlog nila. So manonood na naman ako. So, kukulitin tayo ng mga yan. Ganito na lang. Pata naman natanong, para ako yung host eh. Tinanong mo naman na kami ng mga happy moments namin. Kung ano naman yung mga pinagdaanan namin. Yung pinakamalungkot, oh my God. So, syempre, bago yan, mag-commercial muna tayo ng bahagya. Very, very short commercial lang. Pero, syempre, mamaya abangan niya magkakaroon tayo ng giveaway after ng short commercial break natin. Alam niyo, palagi ako nagulat ang mga to. Siyempre, kung pinag-usapan naman natin yung masasayang experience nila, of course, panigurado, merong alternate yan. May mga malulungkot na pangyayari sa kanila. At lesson for sure na natutunan nila sa pangyayari na yun. So, umpisahan natin ang kwento. Dito naman kay Doraemon. Favorite ko na si Doraemon. Doraemon ang tawag sa'yo? Doraemon, sige. Kwento mo na. I-share mo naman sa amin kung ano yung experience mo na nagpalungkot sa'yo at kung ano yung natutunan mo dun. Siguro yung ilang beses akong nag-slide. Tsaka, kasi nung mga oras na yon, hindi ako masyadong focus sa pagmamanayon dahil iniisip ako pagtatalo namin ng asawa ko bago ako umalis. So, anong natutunan mo doon? Huwag makipag-away sa asawa. Wag awayin bago umalis. Para din madulas. Hindi naman, siguro, magpaalaman na ng maayos para pagdating ng ride or kung saan man pupunta, walang iniisip na kung ano. Walang bagahe. Bagahe sa dibdib. Dapat kasi, hindi nyo inaaway yung mga asama nyo. Ano ba yun? Misunderstanding. Sabi nga nila, a happy wife is a happy life. Tandaan mo yan. Yes! Sabi namin yun, happy wife, happy life. Yun. So, di mo nagagawin yun. So, yung natutunan mo ngayon. Happy wife, happy pocket. Sis! May sinasabi si Boy P. Sis! Tulog ba? Kaya pala nanahimik siya. Hindi naman tulugan Yung lounge, tapos sa kataas pa yung roll up, no? So, dito naman tayo kay Lazadik. Ikaw yung second favorite ko. Sa akin? Parang yun lang nag-isip. Kanina ba? Parang nagulat pa. Kanina pa ako nag-iisip, hindi ako makaano. Ngayon lang ka pa nag-iisip, wala ka mag-iisip. Pwede ba si JM muna? Sige, si JM muna. Okay, JM, ikaw muna. For me, wala naman kasi talaga yung instances na nakapagpalungkot sa akin during the rides kasi I am prepared naman mentally, physically. Siguro yung medyo nakapagpalungkot lang sa akin
Iyak ka? Rides namin, kasi may mga times, hindi naman mawawala sa grupo yan, talagang may mga tampuhan. Yan. May tampuhan, may hindi pagkakaintindihan, pero nagkaayos-ayos naman. So, para sa akin, yun yung nagpalungkot sa akin na nagkatampuhan. Pero ayos naman kami lahat, bati-bati na. Yun naman ang importante, di ba? Sa bawat misunderstanding, kailangan maayos yun. Kasi kayo rin naman ang magkakasama dyan. At kayo rin na magkikita at magkikita, lalo na isa lang naman yung passion nyo, which is riding in motorcycle. Diba? Maliit lang ang mundo ng motorsiklo. So, ikaw naman. Nagulat. So, ano naman ikaw? Ano masishare mo sa malungkot na part ng loop nyo? And anong lesson na natutunan mo doon? Actually, ako gusto ko i-share eh. Gusto kong i-share yung mga sad moments or sad experiences. Kasi hindi naman kaila sa mga viewers, especially sa mga sumusubaybay o sumusuporta sa Hampas Loopers. Yung sa akin is yung point na nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Nabanggit naman ni JM yon. Halos lahat hindi kami nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Misunderstanding. But I thought na for me kasi talaga vocal ako sa grupo eh. Nagsasabi ako lalo na dito kay Boy P. Nagsasabi ako yung mga nararamdaman ko sa puso ko, sa sarili ko. So for me, all I thought is okay na kami, all goods na kami. But later on, hindi pa pala. So may mga part lang talaga na panghihinayang sa side ko. Na sana ganito ginawa ko, sana ganyan sana mas pinush ko pa yung pagkakasundo ng grupo. Yun lang yung sa akin, yung sad moments ko, dala-dala ko siya hanggang pag-uwi eh. So hanggang matapos namin yung Philippine Loop. Pero sad moments yon. Pero walang hindi magandang experiences kasi lahat ng ginawa namin maganda, memorable, all goods. Mas marami ang nangyaring maganda. Moments lang yung sa akin, moments. Hindi siya experiences. Yun naman yung importante naman doon. Pero syempre, in God's perfect time, everything will be okay. Everything will go back into proper places. Diba? Take note all goods namin. All goods na ang Hampas Loopers. All goods in the hood. Yun naman yung maganda doon. Kasi syempre, kayo yung nag-start niyan eh. Maganda up to the end, kayo pa din yung magkakasama. So, ayun na nga guys. Ano naman yung mabibigay nyong payo sa ating mga manonood na gusto rin gawin yung mga nagawa nyo? Ano yung pwede nyo mapayo sa kanila or preparation para magawa nila yung loop na yan? Kasi for sure, hindi basta-basta yan. Kailangan ng maraming preparasyon dyan. Ano yung mga kailangan? So, ano yung pwede nating ma-share or ma-advise sa ating mga manonood na gusto rin masubukan yung Philippine Loop? So, umpisahan natin sa kanya. Kay Lazadi! Okay, preparation. Bukod sa pera, isa na yung number 1 din yan. Siyempre, pati yung katawan. Dahil kailangan okay yung katawan mo dyan physical kasi hindi biro yan. Sasaba ka maghapon. Init, ulan, katulad nung naranasan namin. Halos hanggang matapos yung loop, kasama namin yung ulan. Hindi kami iniwanan. Kaya kailangan may baon ka din na, yung mga gamot na pwede mong inumin panlaban dun sa... Bakit ka tumatawa? Alam ko sasabihin mo eh, lagi kang inuulan, kailangan yung magdala sa sarili yung araw. Dala ko, sasabihin niya, payong. Magdala ng payong. Yung araw. Hindi, kailangan niya talaga yun. Lahat na yun. Tapos dun sa mga, example lang kami dyan, Pax, dun sa mga maliliit yung CC. 110, 125. So, kung kinaya namin, basta i-condition nyo lang, kakayanin nyo rin yan. So, lakas din na to. So, kahit stock lang yung motor, okay lang? Stock lang talaga. Stock lang lahat. Okay. So, sana maging, sa kanila, encouragement yung ginawa namin namin lahat. Kasi puro naman mabababan sisi. Sige. Si Boy P naman. Boy P, ikaw naman. Ano? Encouragement para sa... Ano yung ma-advise natin sa mga manonood na gusto rin masubukan yung Philippine Loop? Anong paghahanda ba ang kailangan dyan? Kasi for sure, di madali yan eh.
Para base kasi sa pag-experience ko, yung paghahanda ko mula sa motor, kinondisyon ko, mula sa mga dadalhin kong mga damit, mga kailanganin ko, na akala ko okay na pagdating sa mismong loop na. Wala yun. Kukulangin ka pa rin, yung motor na pinakondisyon mo, bibigay anytime. So parang kapag nag-Philippine loop kayo, hindi nyo siya magagawa na talaga 100% na perfect na biyahe. Mangyayari, marami talaga siguro mga 80% magkakaroon talaga kayo ng aberya, magkakasakit kayo dahil sa pagod nyo, dahil sa araw-araw, marami kayong mga masa-stranded kayo na hindi nyo gusto, basta kumbaga, expect nyo na yung mga bagay-bagay, unexpected na mangyayari talaga ng sa inyo kahit hindi pagustuhan. Pero yun nga, parte ng loop yun ang mas nagdadagdag ng flavor at papasarap sa loop yung mga ganong klaseng experiences. Kasi kung tuloy-tuloy naman masaya, I mean, swabe, parang, di ba, parang walang challenge na nangyayari. So, yun yung mga bagay na kapag natapos mo na yung Philippine loop, ay talagang nananamin mo yung gayakapin mo na, grabe yung mga pinagdaan ako sa Philippine loop. Pero masaya mag-Philippine loop kasi talagang ito yung chance na lilibutin mo yung Pilipinas, na lilibutin mo yung bansa mo mismo. Tapos makikita mo na yung mga lugar na nakikita mo lang sa video, sa mga posting sa Facebook na ang gaganda ng mga lugar sa Philippine loop na dadaanan nyo. So, yun yung chance na ma-enjoy ninyo kung ano meron sa sarili nyo. Wow, napaka-encouraging naman. Question, lahat ba kayo first time nila mag-Philippine loop? Yeah. Okay, so lahat first time. Okay, so ito is based para sa mga, itong sinishare nyo is based mula sa mga first timer. Kaya nga boy, first time. Yes. Pag ginawa mo ulit yun, so, ano na yun? Two-timer. Ang pangit. Ikaw naman, sa'yo. Ako, put God first in everything you do. And everything will pass. Yes, amen. So, yun lang. Kasi, like, tulad ng sinabi ng mga kasama ko, lahat naman nag-prepare para dun sa Philippine loop namin. But, syempre, kahit anong prepare mo, hindi mo kasama yung nasa taas, paliwala yan. So, kailangan, kasama natin siya. Lahat ng gagawin natin, lahat ng sisimulan mo, lahat ng tatapusin mo, kasama mo siya. Syempre, iba pa rin pag may guidance si Lord, no? Di ba? Yun yung pinaka-importante sa lahat. God can do everything, even the unexpected things. He may not do it by himself, but of course, He will send an instrument na hindi mo na-expect. Kaya siguro mga tumulong sa inyo mga panahon na in-need kayo. For sure, tinap ni God yun for them to help you. Yun. So, ikaw naman, Raymond. Gusto ko sabi, pag sinatan mo siya. Lagi siyang, ito naman. Expect the unexpected lang. Pagka long ride talaga. Kasi nandiyan yung mga hindi mo talaga inaasahan na mga pangyayari. And expect the unexpected din na meron tutulong at tutulong sa inyo sa oras na mga ganong aberya. And katulad ko nga na 110cc Honda Beat. Ang Philippine loop is hindi lang para sa mga may malalaking motor, kundi para naman sa lahat yan ng may gustong subukan at gawin yung Philippine loop. Wow, sana all masubukan yan. So, dito naman tayo sa alam ko na paghandaan na niya ang kanyang isasagot. Alam ko yun. JM, paso. Ibira mo na. Naubusan na ako Weh. For me, yung may advice ko sa mga gusto na i-try itong Philippine Loop Tour, based sa naging experience namin, based sa naging observation ko sa ride namin, i-set aside nyo muna yung mga problema sa bahay or ang tawag dito, ayusin muna. Katulad yan, si John Pax, hindi siya makapag-focus mag-drive. Kaya yun, medyo minalas-malas na na-discuss siya kasi hindi siya makapokus sa pagdadrive niya kasi may dinadala siyang bigat sa dibdib niya. Kaya yun yung may advice ko na pag-rides, during long ride, dapat kalmado yung utak mo, wala kang dinadalang problema, wala kang dinadalang mabigat sa dibdib. Chill lang, enjoy the ride. Yun lang. Maraming salamat.
Wala na ako masabi, inubos nyo na eh. Meron pa pala. Huwag niyo kalimutan yung odometer at saka... Ayun, noon. Huwag niyo kalimutan picture lagi, odometer, tsaka checkpoint, mga picture. Kasi, Yung mga nagtatanong dyan, mga curious dyan kung saan pwede kung pwede ba sila mag-Philippine Loop. Pwede namang choices na pagpipilian kayo isa either ipa-register niyo yun or hindi. Pero ang kagandahan kasi sa naka-register ka sa Philippine Loop Adventure Tour is after mo ma-conquer yung buong Pilipinas, meron kang plakeng matatanggap. Ay, kanina may nagtanong, kailan daw ba yung awarding? December. Wala pang date. Wala pa, pero akit kami lahat sa Baguio City doon kami tatanggap ng plake na. Wow, Baguio! Well, gusto ko nang makabalikan. Kung sakala man lahat tayo, isa po akong Igorot, half Igorot. As in, yung dad ko is 100% Igorot. And may tribe pa, so hindi lang basta-basta. So I was able to experience the old traditions ng mga Igorot. At pag yun ang tanongin ko, yun. Kaliwa. Yung ang brainy mo! Gusto ko yan. Ang dami yung brain cells. Napakalupit. So, yun nga, guys. So, syempre, alam ko nag-enjoy kayo. And guys, di pa dito natatapos yung mga kwentuhan natin sa Hampas Loopers. Kasi syempre, i-share pa nila yung mga story nila. So, soon magkakaroon tayo ng documentations and video about sa mga na-experience nila. And alam kong aware na kayo doon, di ba? Aware na ba kayo doon? Na-share na ba sa inyo ng manager niyo yun? Manager Prisha niyo yun? So, I'm waiting for your short clips or photos na isasama natin doon. Siyempre, para mas ma-inspire pa natin. Kasi kulang tong live na to eh. Para ma-inspire natin sila, para mas ma-educate natin sila, and to inform them kung ano yung meron sa Philippine Loop. For sure, yung mga kinuwento natin, hindi lang yan yun eh. Marami pa. And, siyempre, bilang Hampas Loopers, alam kong gusto nila yan na ma-share sa inyo. And abangan nyo yun, guys. Gagawa tayo ng documentation ng buhay ng mga Hampas Loopers. Iyon. Abangan natin yung magiging love nila sa Alright. So, okay, guys. So, thank you so much. And syempre, marami pa tayong aabangan dito sa ating mga Hampas Loopers. Syempre. So, anything to plug ba? May announcement ba tayo? What to expect sa Hampas Loopers or as an individual motovlogger? Anong kakaabangan pa sa inyo? Umpisa natin kayo. Sige. Sure, nag-volunteer na siya. Abangan yung mga idol yung gagawin ko solo North Loop Ride this coming July. Tatapusin ko yung Philippine Loop ko. Then abangan nyo rin yung gagawin naming Cordillera Tour ng Hampas Loopers. Ano yun? Yun, sasabak na naman tayo. Yun ang paguran. Yun ang puro gano'n mo lang yun. Pwede rin. Ay, oo. Sa likod yung... Grabe yung mga... Bigyan natin sila ng yung Cordillera Tour may level 1, 2, 3, 4. Iba yung zigzag dun eh. Oo. So, puro curves yun. So, sa level 1, ilang curves ang meron? Hindi ko matandaan pero I think nasa 5,000. So, yung gears, huwag mo nang kalimutan ha. 4,000. Kalimutan yung gears. So, yun yung challenge na gagawin namin ng next na Hampas Loopers, yung Cordillera. After na natin. So, level 1 muna tayo, bro. Level 1. Nasa 4,000 plus curves. Tapos yung ang alam ko, level 4, nasa 12,000 curves. 12,000 na gano'n. Kasama yung ano. Manawi. Yun Kasama ulit? doon? Oo. Di ba dinaanan ni Ma'am Jen? Sa Baguio ang pinaka. Wow. So, yun nga guys. So, marami pa pala. Aside from that, ano pa ang abangan sa inyo guys? Siyempre, yung ano namin, mga vlogs ng Philippine Loop series namin na hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Siguro, ayan, hanggang si Boy, tapos na yung kanya. Wow, ginalingan. Sabi kasi ni Prisha, hindi nga daw may istorbo. Tingnan mo nga, feeling ko tulog siya dito, nakadilat lang siya eh. Ano kasi? Kailangan mo na magbenta ng helmet. Alright, so speaking of helmet, guys, so available na po ang ating GXR modular helmet. Yan, so... Galing na pagkakatawid doon. Iyon, so yun na nga, katulad ng sinasabi ko guys, available na po to sa lahat ng inyong mga favorite stores. Like kay Boy First Time, kay Autobay Market, kay Kamote on Wheels, sa Gilly Movers Lounge, syempre. Available na rin siya kay Tito Dems, dun sa may Robinson's Lipa. Mayroong pwesto si Tito Dems doon. Available na rin siya kay Marbs TV Shop. Kay All About Wheels Manila, meron na rin syempre. Uy, baligtad. And of course, for every purchase nyo ng GXR Modular Helmet,
It comes with the Geely helmet bag. May kasama siyang helmet bag. So ito yun. So pabato naman ang ating helmet bag dyan, guys. Pabato naman po, sir. So ito yung ating modular, GXR modular helmet. Yun. So ito po yung kasama niya. And water resistant po itong bag na to, guys, ha. From June 24th up to July 7 lang po ito. Guys, hanggang July 7 lang po. Limited time offer lang po siya. For every purchase of GXR helmet, may kasama na po siyang water-resistant Geely helmet bag. Yes. So, napakaganda na ito, guys. Kung nakapanood nyo yung live namin na nakaraan ni Boss Reed Motovlog, tinry namin talaga to kung totoong water-resistant siya. Ginanong-ganon, nagigay kami ng water dito, tapos talaga ginanong-ganon namin siya. Tapos chinek talaga namin loob, totally wala. Of course, syempre hindi lang dito sa part na to, kasi ito mesh lang to. Pero dito talaga, sobrang walang nabasa sa loob. So, okay siya, guys. For the weight of 1.6, naka-modular ka na. And ang aming full face, actually, the GTX is 1.450, and this one is 1.6. So, sobrang magaan siya, and napaka-advance ng ating mga mechanism nito. So, abangan nyo or panoorin nyo yung review na ginawa ni Boss Reed Motovlog dito and ginawa ni Red Sweet Potato na review. And, yun. Pag-iinom, nagulat ako. Pag gusto mo uminom. Oo. Actually, sa mga nag-Philippine loop, sa mga mahilig mag-ride, parang advisable ang modular, no? Para pag-iinom ka, baba, taas, baba. So again, guys, so thank you so much. And again, we are inviting you all to please come and visit us here at the Geely Movers Lounge, located at 330 Mayon Street, Santa Mesa Heights, Quezon City, wherein you can see the latest designs and shelf from Geely Helmet Philippines, as well as Lexin Moto Intercom, Zebra Helmet, and Geely jerseys, and of course, Geely merchandise. Dito nyo lang po yan makikita sa Geely Movers Lounge. And syempre, meron din po tayong Geely Lazada at Geely Shopee. And available din po doon yung ating limited time offer na we're in. For every purchase again ng GXR helmet, may kasama water-resistant Geely helmet bag. Yun. So, thank you again, guys. Guys, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you. So, hanggang sa muli, guys. So, thank you. So, let's all level up our protection, of course, with Geely Helmet Philippines. So, welcome, Hampas Loopers. Thank you.